Kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Dr. Willie Ong kinumpirma ngayong araw ng Lunes, Setyembre 30 sa kanyang latest video na bagamat may pinagdaraang sakit na cancer ay napagdesisyunan niyang tumakbo bilang senador sa darating na halalan sa susunod na taon 2025. Narito ang kanyang binanggit na mga kadahilanan na nagudyok sa desisyon niyang ito. Kaya nga sabi ko, kawawa talaga yung kababayan natin. Pag may chance ako, aayusin ko. Kaya para sa akin, naging parang God's will to. Parang, kung wala ng purpose ang Diyos sa akin, hindi dapat patayin na ako. Diba? Kung wala ng purpose, hindi dapat din ako nag-abroad. Patayin na ako, tapos na, that's it. Nakita ko na nga nanay ko, sinusundo na nga ako. So that's it. Diba? So nabuhay pa ako, may mission ako. Number 1 mission, nakita ko, kailangan bumait ang mga Pilipino. Kailangan bumalik tayo sa Diyos. Hindi na pwede yung puro scam, puro fake news, puro paninira, puro benta ng boto, puro pagmumura, puro kung ano na lang pinapanood. Hindi naman pwede ganun. Mamalasin tayo. Paano tayo yayaman bilang bansa kung puro ganyan na lang ang laman ng utak natin? Diba? Dapat konti naman. Konting balik. Tingnan mo yung mga overseas natin. Ang daming Pilipino dito sa Singapore, more than 50%. Ang gagaling. And there's yung ngayon, Pilipino, ang gagaling. Oh, sa Philippines, ang nurses natin, 1 year, 2 years, aalis na. Ang sweldo, 15,000. 15,000 ang sweldo ng nurse. Wala na siya pamasahe. Oh, tapos, papabantayin mo pa sa pasyente. Oh, hindi pa sanay mag-IV. Anong klaseng healthcare meron tayo? Dito, ang nurses sweldo, 120,000 eh. Oh, siyempre dito, high-tech, gano'ng experience, 15 years. Yung mga CI, yung mga magagaling, lahat nandito. Okay, pasensya na. Meron, nalagyan ako ng Ba't nalagyan ako ng cartoon? Hindi mo nalalagyan. Alam, minsan pinapasok tayo ng mga kalaban eh. Mga evil spirit eh. Sanay ako dun. Pinapasok ako ng... Pag gumagawa tayo ng matino, pinapasok ako ng mga evil spirit. Kasi sinasabi ko nga, parang laban to ng good versus evil. Second mission ko is i-save ko yung bansa sa corruption, sa evils, tsaka ayusin natin yung healthcare. Hindi kayo naniniwala, it does not matter. I have to do it eh. Something's telling me to do it eh. Like nung isang araw, biglang may nagbulong sa akin, kailangan idumi mo lahat yan. Pag hindi mo madudumi lahat yan, hindi lalabas yung idumi mo, iihi mo. Oh, pinilit ko talaga, kaya pilit ako inom, kain ako ng kain. Kaya nagulat yung doktor ko, bagsak lahat ng result eh, nag-normal lahat eh. Mula abnormal, nag-normal lahat, kita naman kulay ko. Pero lastly, kukwento ko na rin sa inyo, announce ko na rin naman, yung mga umabot sa dulo, magpa-file po ako for senator. I'll be filing for senator sa October 2, Wednesday. Nagawa ko na yung papeles, na-notarize ko na. Si Doc Lisa, nasa airplane na ngayon. And na-miss ko na nga si Doc Lisa, kawawa naman. Kawawa naman yung babaeng yun. Pinakasalan niya ako. My God. So much suffering for her. Baka hindi ko mabawi this life yung mga utang ko sa kanya eh. Tama na. Race. Basta lalapag yung airplane. At siya magpa-file lang sa akin, pero ako tatakbo. Okay? Tatakbo tayo, papakita natin tunay ang Diyos. This time, we're gonna win it. Gagastusin natin, wala. 500,000 lang, wala. Walang pera, wala kahit kaninong taypan, huwag kayo magbigay kahit piso. Hindi ko kailangan.
Okay? Hindi tayo magpapa-under kahit kanino. Pero, first miracle, I have to get well. Second miracle, mananalo tayo ng walang pera. Pag di nanalo, sorry. Pero I'll give it my best shot. I'll give it my best shot. Ito ang David versus Goliath talaga. Yung 500,000 ko, bakit 500,000? Siyempre, kailangan magbayad ng airplane. Kailangan magbayad ng hotel. Diba? Yun naman minimum. Lalabanan natin yung mga billion. Lalabanan natin yung may mainstream. Lalabanan natin yung malakas sa mga surveys. Oh my God, the surveys. Kung alam nyo lang, tatahimik na lang ako. Tahimik na lang ako. Quiet. Huwag mo na sabihin. Alam ko na lahat ng pautot at kalokohan. My God. My God. Quiet mo na. Relax. At the right time. They will know. Mahirap. Pero I'll do it the cleanest way. Hindi tayo connected kahit kanina. Hindi tayo admin. Hindi tayo Duterte. Hindi tayo opposition. Wala lang. Ako lang mag-isa. This is me. No one else. Me and God straight. If they help me, thank you. Pag hindi, thank you. Wala akong utang. Wala akong hinihingi. Gusto ko ba tumulong? Why not? Diba? Walang kapalit. Total, talo na naman ako eh. What have I got to lose? Sa mga hindi nakakaintindi, pagbigyan nyo na naman si Doc. Alam niya ito mission niya sana. Huwag naman kayo magmamarunong. Kayo pa mas marunong. Yung buhay nyo, hindi ko naman pinapakailaman eh. Kung anong paaral mo sa anak mo, okay naman sa akin eh. Feeling niya yun na mission niya, tulungan kayo eh. Pagbigyan mo na. Gusto niya maging martyr eh. Pagbigyan na siya. Diba? So I thank the religious groups, sa mga Catholic priests, sa mga madre na hindi nagalit sa akin, nagalit dati. Hindi ako enough is enough. And sa aking mga kababaeng Muslim, ako ang babayad lahat. Thank you. Yun lang po. So sana po, announce ko lang. Sokmed lang tayo. Wala ako hihingiin. This will be the first campaign na ganito. Kung may tutulong, thank you. Alam ko naman walang tutulong kasi pera-pera sa Pilipinas eh, di ba? Pero tignan natin, pag overwhelming kasi ang votes, hindi nila kaya dayain eh. Tsaka tingin ko may magmamagic. Habol ko lang naman number 12. Singit nyo na lang ako. Doc Willie, ganun lang. That's just as simple as that. Lalabas lahat ng paninila, sabihin nila. Sabihin nilang gusto nila sabihin. Basta trabaho ko, kita nyo naman habang buhay para sa Pilipino, para sa inyo. At kung ano man ginawa ko noon, wala akong alam na ginawa kong masama, puro lang ang ibang tao gumagawa ng masama, in-ending ko naman ng maayos eh. Kung 1 week na lang ang buhay ko, di yun na lang. Mabot ako ng May, baka manalo pa tayo. Bang gumaling ako, matapos ko pa yung term. Diba? Pero hindi ako magpapabay. Hindi ko susundin yung style ng iba kasi walang pinuntahan ng style ng iba eh. Lubog ang bansa. Hindi nyo alam gaano kalubog ang bansa natin. Kailangan natin mga Lee Kuan Yew style. Kailangan natin ng bago. Hindi na pwede yung mga old style eh. Diba? Hindi na pwede. So I'm just giving people a chance. Yun lang po. So I thank everyone. Salamat sa lahat. Wala akong galit kahit kanino. Salamat sa admin. Salamat sa mga Duterte. Salamat sa mga opposition. Kaibigan ko naman lahat. Di ko naman kayo gagalawin. Basta yung akin lang. Aayusin ko yung akin. Yun lang ang gusto kong ayusin. So thank you so much. God bless po. Sana po maintindihan niyo yung gusto kong gawin. Bakit kailangan? Kasi hindi ako masaya. Kung mabubuhay lang ako para kumain sa hotel, wag na lang. Kayo na lang, magbukbang na lang kayo kumain. Useless life. Useless life, sayang lang. Pabigat lang sa mundo. Kung isang tao, mabubuhay lang, pansarili, magnanakaw pa. Sabihin ni God, istorbo kayo, huwag ka na lang dyan mabuhay.
Siyempre, pipiliin ni God yung matitino na mga medyo mababait na iaangat. Iaangat yung bansa. Iaangat eh. Yun ang habol natin. God bless, lalo sa kabataan. Thank you, thank you, thank you.